Sir, if meron salary increase, kasama ba ang Congress and Senate? Kasi civilian din sila. Hide my identity po. Actually, depende po yan doon sa legal basis ng increase. Either Republic Act or Executive Order. Kung ano po yung laman doon, yun po yung masusunod. Pero for example po, ito pong nangyari sa kasalukuyan po na Salary Standardization Law 5. Yung pinirmahan po ni Pangulong Duterte. Ang nakasaad po doon, Section 13 of Republic Act 11466. Pursuant to Section 6 of Article 7 and Section 10 of Article 6 of the Constitution, the salaries authorized herein for the President of the Philippines, Vice President of the Philippines, and members of Congress shall take effect only after the expiration of the respective terms of the present incumbents. So, I guess talagang ito po talaga yung magiging laman no ng executive order if meron po, kasi nandun pala talaga sa Constitution na yung sahod ng Pangulo, Vice Presidente at ng mga members of Congress, mga congressman at senador po yan, will take effect only after the expiration of the respective terms of the present incumbents. Ang purpose po niyan para hindi mag-serve na parang self-serving sa kanila yung paggawa nila ng batas para sa salary increase. Kasi ang mangyayari nito, hindi sila yung makikinabang. No? Hindi sila directly, sila talaga yung makikinabang doon sa increase na kanila pong na-approve. Kasi nga, mag-effect lang yan pagkatapos ng incumbent nila na term. Maswerte ito mga congressman at senador kasi pwede pa silang tumakbo the following term. No, mayroon pa silang next term na pwede silang tumakbo, kaya pwede silang makinabang doon sa naging batas ng increase if ever na mananalo sila sa susunod na term. Pero yung, for example, nangyari yung kang Duterte, 2019 naging batas, effective 2020 hanggang 2023 yung increase. Pero yung mga incumbent noong 2019, hindi sila nakinabang doon sa increase pagdating ng 2020, 2021. Pagka 2022, natapos yung term nila. No? So, pagdating po ng 2022, kung nanalo sila noong 2022, that's the time na effective na yung bagong salary rate para doon sa mga nanalong congressman at senador. No? So, si Pangulong Duterte at si Vice President Robredo, hindi sila eligible for the increase noong 2019 kasi nagtapos yung term nila 2022 at hindi na po sila pwedeng tumakbo, no, as President and Vice President. So, yun po yung nangyari. Siguro, ganito rin po yung mangyayari if ever magkaroon po ng executive order for the salary increase ngayong taon 2024, 2025, whatever, kung kailan po yung magiging order ng Pangulo. Siguro po, no, na mag-abang na lamang po tayo kung kailan po mangyayari yan. But definitely, ang sagot po ay effective lamang yung increase na yon para po sa mga presidente, vice president at mga members of the Congress pagkatapos ng kanila pong termino. Sila po na nag-approve, sila na gumawa ng batas para dyan, hindi sila automatic na makakatanggap ng sahod base doon sa increase dahil hindi pa sila covered nito doon pa lang po sa susunod na uupo pagkatapos po ng kanilang termino.